Okay. Okay, tayo. Bayan, isa pong magandang hapon muli. September 19, Thursday, at 2024. Bumabati po ang Kuya Ed sa inyo at marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa Kuya Ed TV. Katulad po ng ating pong practice, hinihingi ko po na tayo po'y manalangin muna at ika nga para po tayo mabigyan ng tamang pagpapasinaya, no, sa ating pong programa. Sa amin pong mga kapatid na Muslim, assalamualaikum po. No? Ang katahimikan at pag-ibig at kapayapaan nawa ay sumapuso natin sa ngalan ni Allah. At sa amin pong kakristyanuhan ay ating pong iyuko ang ating mga ulo bilang pong pagrespeto at paggalang sa ating pong Panginoon. Ama, maraming salamat po at patuloy ka pong gumagabay sa amin. Hindi mo po kami pinababayaan bagkus iyo mo po kaming iniingatan. Ang sambayanan pong ito, Ama, ay patuloy pong nagluluwalhati at nagpupuri sa iyo, Ama, sapagkat ikaw lamang po ang tangi namin Panginoon at Diyos. Diyos ng kaluwalhatian at kataas-taasan at wala na pong iba. Hinihingi rin po namin, Ama, ang kapatawaran ng aming mga nagawang pagkukulang. Ikaw na pong bahala magpatawad sa amin, Ama, sapagkat kami ay tao lamang. At patuloy mong biyaya, Ama. Maraming salamat po, Ama. Kahit sa mga pagkakataon na may kasalatan, Ama, ay hindi mo pong ipinahihintulot na maghirap po ang iyong mga anak. Nananalig kami, Ama, sa iyong kadakilaan na pag-ibig at kaluwalhatian, Ama, purihin ka. Nawa ikaw ang aming sumentro ngayon upang magabayan mo kami, Ama, sa mga tamang konsepto at topic na aming pong tatalakayin. Bigyan mo din po kami, Ama, ng masunuring puso at matalinong isipan, Ama, sa mga pagdidesisyon. Nananalig kami, Ama, sa ngalan po ng aming dakilang Panginoon na tagapagligtas na si Kristo Jesus, ay amin pong nakamit ang aming mga panalangin. Amen. Bayan, maraming salamat po at nandyan po kayo. At patuloy po kayong nananalig at naniniwala kay Kuya Ed. Opo, marami pong nagtatanong, Sir Ed, Kuya Ed, ano ka ba? Oo, at hindi na po importante, bayan, kung sino po ako. Ang importante po ay makapaglingkod po sa inyo sa ngalan po ng mga impormasyon ninyong kailangan. At hindi naman halatado na ang Kuya Ed ay hindi po basta. At nananalig po ako na ito po ay magiging sapat na impormasyon. At hayaan nyo po pag dumating po yung tamang impormasyon at panahon, ay malalaman nyo po kung sino po ako. Atin muna pong pagbati, ay nakapangako po tayo sa mga pagbati. Binabati po namin ang aming mga kapatid sa Aurora, Isabela. Ang amin din po mga kapatid sa La Union. Ang amin pong kapatid sa Iloilo. Ang amin pong kapatid at kapatiran sa San Jose del Monte, Bulacan, kung nasaan ang headquarters po ng RAM o ng Revolutionaryong Alyansa Makabansa sa OLA po. Mga kabro namin dyan at mga kuya sa Quirino, maging ganun din po yung aming mga bro at mga kuya sa National Capital Region. Binabati ko rin po yung aking kapatid na si Bobet sa Parañaque at yung aming pong kapatid na pamilyang Yumol po sa Acacia, Pasig. Magandang araw po sa inyo dyan sa Acacia. Taga Pasig No, magandang hapon po.
At yung pong walang kamatayan ko pong mga kapatid, kabrad, sa organisasyon po, diyan po sa Taguig, sa Signal Village po, especially po Signal Village, Tutukan, Pandan, Napindan, Wawa, Bagong Bayan, Lower Bikutan, Central, Upper, General Santos, hanggang sa San Joaquin po, hanggang sa Pasig. Kamusta kayo dyan mga tol? At binabati ko po kayo. Tinetext nyo ako ng tinetext di batiin ko po kayo. Okay po. At ang Kuya Ed, si Brad Ed. Okay po. At ang pamilya pong Balyen po, binabati ko rin po si Parimboyet. Kamusta diha? Okay. At sa Hagunoy at and the others, papunta po ng Floodway, Marikina, Antipolo, Kogyo. Lagana po yung ating mga makukulit na mga brad dyan at mga brother, yung mga bro. Okay. Sa Cagayan de Oro po, wala pong, hindi ko po alam kung paano po kung magpapasalamat kay Kuya Al Gesta. Sa kanya pong katayuan ay patuloy pa rin po na nananalig at naniniwala po sa atin. Maraming salamat Kuya Al, Sir Al. Sa Jensen po, si Kuya Larry. Magbanwa. At sa Cotabato, si Master Sergeant James Cantiber. Bro, Master, go ahead lang. Sa Valencia, bayaw ko diyan, nasa parte ng Valencia na mismo. Nakakalimutan ko to. Kuya Erwin, Kuya, Ate Dilen, marami. Hanggang sa may sentro, si Sister Jean, si Sister Rowena, kamusta kayo dyan? Pagbantay, basin. Basin makawat ang ating utan. Okay, at binabati ko rin po ang, siyempre, hindi ko po pwedeng hindi batiin ito, yung ating SPTA sa Alae Central Elementary School. At we are preparing on 27 and also for the induction. Ang masasabi ko lang po sa aking mga co-officer ay gawin natin. Wala namang mahirap kung magkakaisa tayo. Pangalawa, sa wastong komunikasyon, may bunga. Ika nga, hindi maiwasan. Nandito na tayo, so gawin natin yung ating partisipasyon. Basta gumalaw ang isa, gagalawan lahat. Ang ibig sabihin, sakit ng kalingkingan, dama po ng buong katawan. So wave through wave lang po yan. Nailagay po natin yung tamang settle doon sa this is your table, this is your table, and this is my table. Table of content. Nag-joke lang si Kuya Ed. Kamusta po kayo dyan na nasa school ngayon? Okay po. At ang iligan, mga kuya dyan at kuya bro, sa Industrial City of the South Eagle Club, under po ng NMR2, Northern Mindanao Region 2, at ang lahat po ng club na nakapaloob sa Northern Mindanao Region 2 ay yung amin pong president ng club, si Kuya Norman, at yung amin po ngayong namamayagpag na Kuya King sa Blas, ang NMR2. Master, Kuya, at the governor and the others, mga kuya, andito lang si Kuya Ed, pasensya na mo muna, kabaluman mo, si Kuya Ed. Okay, at we go now furtherly para pong gumaganda ng gumaganda. Parang ang panahon ng mga katarantaduhan bayan ay may paniningil na. Okay po, at umpisan po natin ito very seriously, Yeah, at ito nga po ay yung tungkol po sa
pangyayari kay Kadante Marcoleta. Nagsalita po ang INC na patungkol sa kaganapan na paggigiit o pang-iipit ng Kongreso kay Congressman Rodante Marcoleta. At ito nga po ay hindi natin alam kung prominente bang salita ito na binitawan base na rin po sa mga constitutional condition na ang salitang walang utang na loob. Napakabigat po yan. Higit po yan na mas matindi po yan sa binaril ka, pinalo ka, sinuntok ka, hinataw ka sa likod. Yung salitang walang utang na loob. Tagus po yan sa buto. Ngayon, kung hindi naman po itim ang inyong buto, siyempre masasaktan kayo. You can defend yourself as part of our constitutional is implemented individually. Diba? Meron po tayong Bills of Rights diyan. Pero siyempre, very professional at very steadfast po yung ating si Kong Marcoleta na alam niya ang kanyang ginagawa. Bayan, ito lamang po ang pinakamaganda na putulin na po natin ang dapat putulin, yung mga artista na wala pong alam sa batas. Mga artista na puro pagwapo lang. Mga artista na walang proyekto, puro lamon lang. Hindi po ito mapasinungalingan. Sabi nga nila, wag kang mag-iiwan na salita kasi mababakatan ka. Whatsoever, bakatan. Wala pong problema. Bakatan po si Kuya Ed, wala pong problema. Double tap lang po sa ating screen, double tap. Thank you po, thank you. At yun nga po ay lumalabas na ito po ay hindi lingid sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. May karapatan po silang sabihin na walang utang na loob yung ating pong gobyerno ngayon. Ay, BBM, hindi mo alam, gaspang na at wala ka ng paglalagyan pa. Sa yung pagwawalang iya sa Kingdom of Jesus Christ, tell you the truth. Kasi, kumbaga sa direct to the point to, wala tong paligoy-ligoy, haharapin mo to. At maniwala ka't sa hindi, kung ngayon ay namamayagpag ang inyong katarantaduhan, darating ang tamang panahon. Yung inyong katarantaduhan na yan, paluluhain kayo niyan. Nakalista po sa taong bayan, 24/7, ang bawat sandali ng inyong mga kapalpakan, inyong kapabayaan, inyong pong pagnanakaw, at inyong pong pananamantala sa taong bayan at sa kaban ng bayan. Tandaan nyo po ito. Hindi po makalulusot yung bagay na inaakala ninyo. Ngayon pa, pagsama-samahin mo pa sila, apil pati, yung inyong representative ng Marikina. Saan kayo? Naku, mamaya, darating po tayo dyan. Isa-isahin po natin yung mga report. Kaya magagalit po sila sa akin pag hindi ko po brinodcast ang mga report na to. Alam nyo, ito po ang trabaho ni Kuya Ed. Ako po ang bumabalikat at ako po rin po ang alam kong babagsakan nito. Pero, nakahanda po ko. And I will. Para po sa taong bayan, para po sa kapakanan ng bansa. Hindi po sapat yung aming pagsiservisyo. Tuloy ang laban. Hanggat naandyan sila. Hanggat pinatutunayan nilang walang iya sila, naandito po tayo. Hindi na po uso ngayon yung sinasabing, wala po akong lakas, Kuya Ed, kasi taong bayan lamang po ako. Hop! Palagay niyo sa akin, hindi ba taong bayan? Anong palagay niyo sa amin? Sa kapatiran, sa samahan, fraternal at organisasyon. Uulitin ko po.
Kasama nyo po sa laban ang makabagong katipunero ng bayan. Ang MKB, hindi po namin kayo pababayaan. Hindi man namin maibigay ang 1 kilong bigas, bayan, pero ang impormasyong inyong kailangan, kabateran at kaalaman tungkol sa mga isyu at mga nangyayari, yan po ang aming sigurado at 100% walang daya ninyong makakamit. Inoldo po, panahon na po panahon na hindi na po tayo pwedeng mag-away na ikaw BBM ka. Sa totoo lang, kung BBM ka, wala ka na po ngayon diyan. Tingnan mo kaming naghanda sa daan ni BBM, wala na diyan. Dahil nakita po namin ang kalapastanganan, kawalang hiyaan. Tingnan nyo ang pag-abuso. Huwag nyo sabihin, mag-BBM pa kayo kung marurungisan ang iyong pangalan. Wala na nga tayong kinakain. Sige, pagpalagay natin kanang mga igsuon natin na pobre. Kana na lang, makakain lang. Bisan pagani ang sudan, saging. Tanungin mo, saan ang partido mo? Ang sagot niyan, sa una, kay BBM, kay wala may klarong programa, siging pangawat ra, dili na may. Tanawi, sorry po, sa salitang Tagalog, tignan nyo, tanawi. Kana ba? Bayan, hindi po kayo nag-isa, kasama nyo po kami. Total, sa ganito naman tayo babagsaklat. Walang sinuman ang nabubuhay dahil sa sarili lamang. Uulitin ko, walang sinuman ang nabubuhay dahil sa sarili lamang. The people of our state, the people of our republic is the true governance. Pakatatandaan ninyo, ang taong bayan ang siyang tunay na may kapangyarihan at karapatan. We are your resources. We are the person who put you on that goddamn position to put you again on that goddamn position. At babawiin namin isang araw ang posisyon na yan sapagkat napatunayan namin na wala kang karapatan. Sa papano? Buwayakos miserably to the people in our country. Pakinote ninyo, 50 million. Ito, hindi lang to 50 million. The true nito is 100. 100. Pagpalagay, sige, 50 million base sa comprehensive report natin. Sige, tap, okay. 50. Duran concert. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. 20 million SONA. Sir, thank you. Thank you po. Thank you. Marami po salamat. 20 million SONA. Nilamon lang ng mga buhaya. Ang sobra, ibinalot. Ipinang-uli sa bahay. Ang tawag dyan, BH. Bring home. Pinakain ang magnanakaw, kumain ang magnanakaw, at ang nagpakain, magnanakaw gihapon, magnanakaw din. 1.4 billion floodway, ano na? Na kumikita ng almost 500 billion. 500 million per day. May transparency report na ba kayo regarding dito? Mr. Yugad BBM? Sir, thank you po. Sir Nato, thank you po. Meron na bang transparency tulad ng ginawa ni BP Sara? Meron na ba? Tandaan nyo. Tandaan nyo, yung aming tunay na leader, minsan lang magsalita pero baon sa kalamnan at mga buto. Whatsoever, diyan po tayo darating. Dito muna tayo
sa record na to. Kasi nagagalit sila pag nilalampasan ko eh. Go! 500. Okay. 1.4 billion. No transparency report. Ibig sabihin, kinawat mo, BBM. Kinawat ninyo, Tambaluslos, and the other. At unti-unti pong lumilinaw ang takbo sa plenary, sa Kongreso. Unti-unti, nalilinawan po kami kung paano nyo ninanakaw puntos sa puntos yung pera ng taong bayan. Kung paano nyo po ginagamit ito, sa paano nyo rin pong paraan pinalulusot, at sa paano nyo rin pong paraan ninanakaw. Noted. Yung video, nasa amin. Everyday and night, sila Sir, sila Stingray, sila Hardball, sila Keep on Touch, sila Lord, lagi ina-analyze, lagi yan, lagi lahat ng lumalabas saan? Sa social media, hindi na sa stream. Bahala na si Kuya Ted Pailon dyan. Left and right. Bangers. Minsan, pag pinagkatiwalaan kayo, huwag niyong isipin na ang pagtitiwala namin ay everlasting. Sabi nga, see the tree, how big is strong, but then, it was the beans too long. It wasn't big. Anong kanta yun? Honey, by, sabi nga rito, sabi nga ni bro, Scarborough Shore. Lipat po tayo, nagkakabiroan po kami kanina dito sa area. Okay lang po. At 900 billion ayuda. Nasa Manila ang baha. Naghahatag ng ayuda sa Davao. O kinanamituyin. Oy, bangers! Data na eh. Agpintasin. O kinana. O, yan o. Paano yan? Balbalautog o kinamit. Paano na? Pasensya na po kayo dito sa nagsasalita ako ng Ilocano. Gamay lang po, makabalok po ko ng Ilocano. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po tayo lumalabas na hindi natin nagsasalita tayo na hindi tayo nakakaintindi. Pero pag malalim na po, binukid na, dito tayo sa Bisaya. Marami salita rito. Hindi, doon, isa lang. Alam mo na sa Norte, isa lang. Madipay mo sila from Igorot, Itawis, at Ibanag. Yun, andun na po tayo. Doon mo? Isang katarantaduan palusot sobra na exciting ako. Excited po ako kasi ang ganda po ng report. Hindi po tayo nagkamali sa lahat ng ating appropriate planning. Planning po para bantayan ang ating kapakanan. Hindi po para pakailaman nila. At planning para hindi tayo maargabyado at pagsamantalan at gawin na naman pulutan bayan. 500 billion ayuda, maten, manen, ang kawawa taga Manila. Kawawa, kay kaluoy ang mga taga Manila. Kay naaman dito ang baha. Naaman diri ang paghatag sa ayuda sa Davao. Kulukoy. Sabi nga na, taga Cebuano, pisting yawa. Alam mo, Meta, alam mo, TikTok hindi talaga maiwasan ng hindi mag-say ng bad words Ayun Filipino have that kinds of expression. Even Mayor Duterte or Pangulong Duterte, President Duterte. Gagawin kanya, fuck you, asshole. Hindi pa yung expression na po yan Yung mga, eto biro lang po to, kasama lang to sa text Yung hindi daw nagmumura, plastic. Sabi ko naman, nakangkakang ka naman, expression niya, hindi yung plastic.
Oo. Meron daw kasi silang napatunayan na isang tao sa DNR ata o sa DOH. Hindi siya nagmumura. Di siya nagmumura. Puta, tignan mo yung bag niya, puro pera. Nakaw lang nakaw. Ano ang pangit? Ang magmura ka o mangawat ka? Check. Ma'am, thank you po. Dongkoy. Brother, thank you. Dongkoy, thank you. Ano ang malupit? Ang magmura ka o mangawat ka? Siyempre, ang mangawat ka. So, back on the station, sana bagan. Di ba? Yung magmura tayo. Basta hindi tayo nangangawat. Yan po ang ibig sabihin ni Bro Tito. Okay. At 90 billion sa PhilHealth. Yan po ang malawig na record na ginawang accomplishment ng BBM administration. Nakaw pa more. Lagyan po natin ng crying mood. Nakaw pa more, okay? 90 billion. Kung itusuma po natin ito, yung laki nito, itinambak sa hospital, sa health insurances, itinambak sa education, wag na sa road, kasi bubungkalin lang nila yung maayos. At pagkatapos, yung sira, pababayaan. DPWH. Tingning! Sabi ng butike. At alam niyo po, primarily, there is an initial or appropriate investigation that being conducted on the Senate plenary, questioning that kinds of appropriations. At sa totoo lang, yung misallowances, marami. At inuobliga ang COA na mag-submit ng mga report and certificate of misallowances. Pagbantay mo, basin nailistahan pangalan nyo diya. Kawatan mo. Ito po yung mga accomplishment ni BBM. 50 million sa Duran-Duran, 20 million sa SONA, plus meron pa ito 29, thank you po, rule of law. Sir, thank you. At meron pa ito, meron pang 29 million, yung sinasabi nilang, ma'am, thank you po. Sinasabi po nila na ano po sa floodway. Ma'am, thank you ma'am. Again, thank you po. Sa floodway. Flood control. Nasabi nila pero walang nangyari. Plus ito pong additional sa flood control. Then ito pong 500 sa ayuda. Nakakatawa. Rule of the court, thank you po. Thank you po. Salamat po sa inyong gift sa akin. Okay. At yung ayuda na yan po ay pinagtatawanan. Ano? Siguro naman hindi naman malisyoso. Nasa Manila ang baha, nasa Davao ang ayuda. Pag lumubog ang Davao, sir, thank you, rule of the law. Pag lumubog ang Davao, dahil ba malamang nasa NCR ang ayuda, iyon ay kumagatag sila o magbibigay. Thank you po, ma'am, thank you po. Thank you po sa inyong mga gift. Salamat po. At meron pa po isang na-expose. Mabilis po itong ating kaya lang, siyempre, tuwing alas 2 lang ako. Madaling araw pa po dumating itong report na to. Honorable Ching Bernos of Abra. Ang tunay na pinagkopyahan ni Stella. Ito pala si Stella Kimbo ay gumaya pala kay Ching Bernos. Kay Honorable Ching Bernos ng Abra. Ngayon, now we know. Alam ka na nakin.
Mm. Kopya pa more and nakaw pa more. Palusot pa more. Yung mga ginagawa ninyong yan ang magiging pako na siyang ipapako sa inyo sa krus. Thank you po. Double tap lang. Thank you po. Maraming po salamat. Makakatulong po yan. At gaya po ng pangako ko. Pero mag-uusap muna ho kami ng council kasi tinan nyo, 5 paaralan na po yung akin. Saan naman ako kukuha ng pera? Mauubusan po ko nito ng losartan. Pero sige po, kasi nagtitiwala po kayo eh. So, hindi po man natin makuha ang 100%. Pero as part my philosophy is concerned, as long na gumagalaw tayo, malaki po ang pag-asa. Kaysa hindi ka gumagalaw at nakaupo ka lang, ang laki ng iyong nganga. Wondering, kailan darating? Okay po, at ito nga po, ito pala, si Honorable Ching Bernos, ang siya palang Sir, thank you, Eduardo. Kayo, thank you. Andiyan ka na naman, thank you kayo, thank you. Andiyan na naman po. Ang pinagkopyahan. Kumopya pala siya kay Bernos ng Abra. Lumalabas na po. Marami pong iimbestigan. Marami atang ililinya sa court ng bayan pag nagkataon. At meron sila kung bakit. Ang tanong po, bakit galit na galit sila kay sa question na hindi pinagsalita sa plenary si Congressman Rodante Marcoleta. Kasi hindi ho talaga mapasinungalingan na ang kadante po ay bumibira ng bumibira. At sa totoo lang, base doon sa isang post na talagang nakahanda siyang magtanong, bakbakan niya ng bakbakan, pero hindi pinagpahintulot. Ika nga, inipit siya. And then, dito naman po sa puntong to ay makikita natin sa video, makikita po natin kung sino-sino po sila. So, they make their own stupid analysis and action. So, tayo po ang babagay niyan. Tayo po ang gagalaw. Tayo po ang makikinabang sa kanilang mga ipinapakitang katarantaduhan. Dahil bakit? Masakit man po sa ating kalooban, siyempre, ang katapat niyan ay hindi na natin pagtitiwala ng ating boto. Check. Hindi na po natin sila bibigyan ng isa pang pagkakataon, bayan. Ang gagawin lang natin sa kanila, ibiti sila ng patiwarik para sumukan ng kanilang mga ninakaw. Ibabalik po nila yan sa atin. Huwag po kayong mag-alala. Ibabalik po yan. Kayo, thank you kayo. Thank you sa flower, thank you. Ibabalik po yan nila sa atin. Yung mga ginagawa na yan. Kay marami po, nakahanda na po eh. Ito, nag-aantay na lang tayo ng konting pagkakamali. Burn out na po yung lahat ng kanilang itineraryo. At yun nga po, mayroong mga text dito na bakit hindi daw gumagalaw ang AFP. Ang sagot ko din, kahit AFP tayo, meron yan standing operational procedure. And that operational procedure have only 2 buttons. Alin lang ang pipindutin? Right button or the left button? And although these 2 buttons that we describe is for the people and for the country and nation. Hindi po yan para sa kabila. No. Ano ba? Enlarge ba to? Ano ba? Physical ba? Duguan ba? O we need bilateral condition na kung kailangan through by means of some manners in politics
na doon natin sila idadaan at okay na, makakaramdam na sila na disappointment ng AFP ay nandito, or either we push toward antayin po natin kasi alam mo laktawan na naman natin sila, sasabihin na naman nila stabilizer talaga yan si Kuya Ed, pero nakikialaman na may katuwiran po sila, kaya tayo wait lang tayo, pero syempre masakit ang pagsabihan hindi stabilizer ka habang nagsasalita ka ng katotohanan, di ba ba yan? At ito nga po, PhilReca Party List question 1.6 trillion as by Mr. De Jesus or Secretary De Jesus. Kanino itinanong? Kay Marikina 2nd District Representative Estela Kimbo. Nag-uumpisa na po ang karma. Hindi po maipaliwanag kung saan at papaano yung 1.6 trillion. Ngayon, pati na ang kanyang lifestyle ay naka-involved na. Sus Mariosep, kahihiyan ito. No? Nagugulat ang mga bata, Mami, ang kinakain pala namin galing sa nakaw, Mami. Sabi ng asawa mo, cool ka lang, Mami. Huwag kang magpakahalata. Kailangan focus ka lang. Saan? Sa budget. Hindi sa project. Okay na namitin. Lalo sumutanan. Darating ang time when karma is concerned. Hindi po yan magsaba. Hindi po yan magsasalita. And again, in this in this side of Constitution, you have to expedite and extricate all the necessary conditions that you are now in the lifeline of billionaire. 250,000 lang monthly, baby. You're sitting there on that position only in 2021. Kasabay ka ng pagkaupo ni Marcos. Hataw na agad o daan? Mukhang daan siguro. Daan na siguro. Duterte pa. Pero malalaman po natin yan kasi nakalista po yan Hindi po yan COA, banat sa iyo ng COA, i-defy, istrikit yung mga gamit na Kahit sabihin mo pa na yan ay wala na ngayon at ibinenta mo na, you have pa rin to submit the appropriate report sa plenary. Ang uupo sa plenary, hindi na kayo. Paano ba yan? Magbigti ka man sa puno ng kamatis, ang taong bayan mismo, yung taga Marikina mismo, ang pipiliin mangga. Puno ng mangga. Doon kay bibigti. Okay? Bagay na bagay yan sa iyo, your honor. Okay? At ito matindi. When BP Sara, the office of the Vice President's concerned, and announced her solidarity and honor, wala silang nagawa. Nagmuka silang ebak sa ibabaw ng lamesa ng plenary ng Kongreso. Pwede nyo akong i-destroy o siraan. Pwede nyo akong balatan ng buhay. Pwede nyo itapon ang aking abo sa hangin. Ngunit pakatatandaan ninyo, hindi nyo akong kaya ni kailanman ay yuyuko sa inyo. Again,
malinaw na ang sinabi niya, bagamat English yung state niya, tinatagalog ko. Para sa mas maraming makakaintindi. Pwede ninyo kong destroy o siraan. You can destroy me. Pwede nyo akong balatan ng buhay. You can skin me up. And life. Pwede nyo itapon ng aking abo sa hangin. You can throw my ass in the wind. Pero pakatatandaan ninyo, hindi ninyo ako pwedeng payukuin. Naintindihan? Ibig sabihin, ang galit at handang makipaggera o makipagwar o makipagbakbakan ay nakatanim na sa puso ni BP. Bata pa lamang. At hindi ito yung klase ng babae na mahina. Hindi rin po ito yung klase ng babae na kaya mong bulungan. Hindi rin po ito ang klase ng babae na sinasabi nating dalahira. Hindi po ito ang klase ng babae na madali mong madestroy. Inuulit namin, hindi kami pro Marcos pero hindi kami kalaban ng Marcos. Hindi kami pro Duterte pero hindi kami kalaban ni Duterte. Pero hindi po kami tanga para hindi po namin pasalamatan ang mga tao na ang tunay na hangarin ng kanilang pagseserbisyo ay para sa iyo, sa akin, sa kanila at sa ating lahat na kung tatawagin ay taong bayan. Ngunit makikita natin dito yung mga klase na pinipisil-pisil natin para mamuno. Kung ganyan lang ang dating noon pa, dapat si BP Sara ang presidente ngayon, hindi si Marcos. Dahil nga magaling silang manloko at magaling silang mantarantado ng tao, dahil sa kanilang kinalakihan ng mga politiko na sistema, ay madali nakuha nila ang pagsang-ayon ni BP Sara. Dahil kung matuwid at makatotohanan ang iyong pakikipagkapwa-tao sa klase, Kuya Nelson, thank you. Kuya Nelson, thank you. Thank you sa flower. Sa kanilang pakikipagkapwa-tao sa tao. Eh malalaman mo na makikita mo pa lang the way kita mo. Saan ka nakakita ng presidente ng Pilipinas? Tanawi ang balay. Tignan nyo ang bahay. Only in the Philippines, ganyan ang presidente. Tanawi. Sige daw. Tignan nyo. Mga Marcos, putang mga bunggalo. Ang lalaki. Pero, di sa kanila. Hilita. Diba? Ilgatin. Namitin. Diba? Cory, Benta Boy, Tabako Boy, Estrada. Yung bahay ni Duterte, pwede mo nang ilagay sa parking lot. Kay Joseph Estrada. Sa San Juan. Yung bahay ni Duterte sa Davao. Sino mga nakapunta sa bahay ni Duterte sa Davao? Tingnan nyo. Escalate nyo, sukat. Saan kakasya sa bahay ni Joseph Estrada? Diba doon sa parking lot? Malaki ang parking lot. Tinambay. Pinobre lang. Pinobre. Maraming galit sa kanya dahil against sila sa panuntunan. Alam nyo naman kung sino lang yung mga taong galit sa kanya. Adik, drug pusher, sindikato, corrupt, na ganyan. Yan ang mga ano sa kanila. Oo. At yung mga kapatid na natukhang, yan. Kasi they are happily join their businesses of repealing those goddamn item. Shabu. Bayan, kung shabu lang ang pag-uusapan, ang hirap, marami po akong experiences, pero that is the only experiences I have. So, isasama ko na lang po ito sa pagtanda ko. Kuya Nelson, thank you. Kuya Nelson, thank you. Thank you to join up. Dali lang yan. Diba, bayan?
Pero, pakatatandaan nyo, hindi nyo ako kayang payukuin. Ambang. Ute at atorne. Yate. Ute, hirap na hirap nga kayo kay Marcoleta, kay BP Sara pa. And it will take what happened today. Viral. Mimilyones ang view. Ang tindi at ang view na yan, nakaabot yan sa ibang bansa. Yung ating neighboring country. Nire-respeto ni Yuyukuran at iginagalang. Pero yung statement ni Bongbong Marcos, iyak-iyak kasi nabulilyaso kay Duran-Duran. Umabot din sa ibang bansa. But remark this point. You earn double negative zero. For your respect, Mr. BBM. Kaya kung ako sa iyo, Mr. BBM, as long na kaya mo pang tanggapin ang katotohanan, you have to decide. Wag ka nang pero wala underman ka. Dapat ang tumakbo si Lisa Araneta. Hindi ikaw. At ang nakatutuwa lang nito, bayan, ito yung text mismo ito na baka pag malaman ni siwak-siwakin ka wag na lang. Amy Marcos said, di na kayang ipagtanggol. Hindi na pinagtatanggol. Ulitin ko po pasensya na po. Di na kayo mahiya at ipinagtanggol si BP Sara sa Kongreso. At ibinulgar na sila Tambaluslos at Saldico ang siyang nagmamanipula sa budget at sa pera ng bansa. Si Amy Marcos na yan. At nagpray na naman, ladies and gentlemen, nanalangin siya para sa kanyang kunyaring kapatid. Darating ang time pagputok ng people power, si Amy Marcos isa nagwawala sa isa. Parang para tong ang nangyayari nito parang pelikula. Yung producer at saka yung director, alam na nila kung anong mangyayari. They are now planning and executing this film to be the most bundled film in the showbiz. Pinagtanggol po ni Ate Amy si BP Sara sa Congress. Sabi niya, hinahamon nyo ang 32 million? Kung naghahanap kayo ng sakit sa ulo? Kung nakikita lamang po nito, kung yung platform na to nakikita ng taong bayan, talagang ang suporta po ni Ate Amy ay kay BP. Dahil nakikita ni Ate Amy na tama at wasto at walang kasong pagnanakaw si BP Sara. Malinis ang kanyang report. Maging sa Commissions of Audit, malinis. Na paulit-ulit, sinabi na nga ng COA na malinis, ang mga lintik na mga buhaya, paulit-ulit, gusto talaga nila, gusto. Hindi sila naniniwala kasi kasama sila sa report ng COA na misallowances. So, abangan ang susunod na kabanata, bayan. At patuloy po na napapahiya si 2nd District Representative
2nd District Representative Stella Kimbo. Dito sa representative ng Bagong Henerasyon Party List under Honorable Herrera, pinakuluan si Stella Kimbo. Ma'am Herrera, gaya po ng pangako namin, pinapalakpakan po namin ang inyo pong ginagawa. At binabati po namin kayo together with Congressman Marcoleta, the Sagip Party List, sa inyo pong stand na patuloy pong bantayan ang kredibilidad ng pagsiservisyo at pinatutunayan lamang po ninyo na kayo po ay nagserbisyo sa taong bayan. At ang taong bayan po ay napakahalaga sa inyo. So, that's the way na i-return po namin yan sa inyo. At ang hiling lamang po namin ay huwag ninyong pabayaan ang inyong mga sarili, huwag ninyong pabayaan ang inyong pagsiserbisyong tunay sa kapakanan ng taong bayan. At ang taong bayan naman po ang siya pong magbabalik nito sa inyo at i-reward po yung aming trust and confidence na kayo ay isa sa mga tao na gusto naming magserbisyo at ika nga may kabuluhan yung aming pagbigay ng pagtitiwala sa inyo o boto dahil po binabayaran po ninyo ito ng inyong aksyon at loyalidad. So muli po ay labis po kami nagpapasalamat Congressman Dante Marcoleta, Honorable Party List ng Bagong Henerasyon Party List, si Ma'am Honorable Herrera, patuloy po na kayo po ang aming kalasan. At nawa ay makasama po kayo bilang official na po na kalasag namin. 10 po ng mga tatakbo muli. At wag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo iiwan. Basta naandyan po kayo sa pagseserbisyo sa kapakanan ng taong bayan. Wag po kayong magserbisyo ng dahil lang sa interes ninyo at dahil lang po sa iilan ninyong pabor na konstitusyon, kundi sa taong bayan po. Dahil habang naandyan po kayo at nagsasakripisyo, puyat, hago, you will benefit for this kasi hindi po namin kayo pababayaan. Yan po yung aming suporta sa inyo pong katapatan sa taong bayan, against po sa mga korupsyon, sa mga buwaya, sa mga magnanakaw. Sasabihin pa ba natin? Sila lang. Si Tambaluslos, si Superluslos, at saka si Manluluslos. Yan. Opo. At ito nga po ang isa. At sigun po doon sa Sagip Party List na pangyayari, ito report po ito ni Bughaw sa akin, ni Bro Bughaw, na pinigilan talaga. Hindi lang po, wala po kasing audio, wala pong audio, pero ibig sabihin si Bughaw po nandoon sa nang time na yan, nandoon sa plenary. So alam nyo na, yung mga nagpi-feedback po sa atin ay hindi po chismis lang, kundi yung po ay talagang sadya. Oo, nasa plenary po mismo. At si Kong Marcoleta, hinarang at pinigilan siyang mag-deliver sa Kongreso para magsalita. Ito ay namarkahan ng taong bayan. Yung kanyang privilege speech o sinasabi natin manifestation. Hindi po napagbigyan. Kaya hinarang po talaga. Kaya nga siguro nagsabi si Marcoleta, si Kadante na, bakit nyo kayo hinarang? Bakit ayaw nyo kung pagpagsalitain? Siguro yun ang narinig ni Bro Bughaw. Kaya tinik niya agad, Kuya Ed, ganito. Yan po ang maganda. Meron po tayo sa Senate, meron po tayo sa Congress, meron po tayo sa Malacanang. Huwag po kayong mag-alala. At sa mga sangay pa ng departamento.
o DPWH, DSWD, PAGCOR, yan. Meron po tayo, hindi yan sila po pwede. Dahil kasama po sila sa organisasyon, kapatiran at samahan at fraternal. Kaya nga po palagi kong sinasabi sa tuwing pagtatapos ng atin pong programa, ang mga kataga na ibinibilin at binibitawan ng ating pong mahal na Ama ng Himagsikan. So, ito po ang totoo. At naisingit dito ang isang viral na naghatid ng food delivery or delivery ata ito na hinuli ng MMDA. Kumbaga sa pambigas-bigas na lang. Tinikitan pa. Tapos yung bayad sa ticket, mahal pa kaysa doon sa pambigas-bigas. Hilak yung tao. Diba? Kaya dapat hindi ganito ang manner ng mga MMDA. Sobra naman MMDA. Nananawagan po kami sa inyong mga buhaya. Maliit pa naman ang inyong mga buhaya. No, kuya, medyo itas nyo naman ng tamang apprehensyon. At tama at wasto naman panggugulang. Anak ng puta kapag kasama ninyo anak ng kasama ninyo, inihahatid nyo pa sa deport. Itong pobreng delivery ata to ng pagkain o delivery ng Shopee ito. Si RY, iyak. Kasi bakit? Baka ngayon pa lang siya nakapag-deliver, hinuli pa ng tao nyo Hindi ba po pwedeng first offense, second offense, and third offense bago nyo tikitan? Hindi na po ipinapatupad ng batas na yun ng mga buhaya MMDA Puta MMDA ba para mas kapatid na kapatid kayo ng mga pulis ba, mga buhaya? Kaya mangali-ngali ang taong bayan pag kayo nakikita ba, barilin na lang kayong bigla. Kaya hindi mawala-wala ang katulad ninyo na MMDA na binabaril na lang at pinapatay dahil sa inyong kabuhayahan. Mano pa meron kayong first offense, second offense, and third offense? Sa kanyo tikitan, o kuya, nahuli na naman kita, o kuya, ano bang dahilan na naman, o kuya, ito, kuya, pang-apat na to kuya, sorry ka talaga kuya. Siguro naman yung tao, mahihiya naman yung tao, hindi na siya magre-react kasi pang-apat na. Hindi yung naghahanap buhay, maliit na nga ang kita, nagpapaliwanag siya, sir, ngayon pa lang ako nakalabas, sir, nakapag-deliver, sir, wag naman, sir. Dinikita, magkano yung ticket? Mas malaki pa sa kita. 2 piso lang ang halaga ng kanyang dineliver. 2 piso. 100 naman ang halaga ng ticket mo. Putang ina niya. Anong gagawin? Anong gagawin ng taong bayan? Magnanakaw. Pero in concern ba sa ganitong pagkakataon MMDA, walang hiya ka na rin ba? Walang hiya na rin ba kayo? Putang ina, hindi na rin ba kayo natututo? Kailangan pa sigurong may mamatay sa inyo. 1, 2, 3, 4. Gusto nyo pang palagyan ng baril ang mga putang ng mga MMDA ni hindi naman aral? Wala na, hindi naman galing na sundalo. Yung mga galing sundalo na pinag-MMDA ninyo, natuto na ng pagnanakaw, hindi na combat. Naging biyasan na sa pagnanakaw. Basta makita mo, makakita kayo kayong truck, pera na, 250. Wag naman sana, MMDA. Nananawagan kami. Sobra na, ang dami nyo ng kaso sa taong bayan ba, na puro pansasamantala at pangargabyado. Oo. Puta, talo niya na rin yung pulis ngayon. Puta, napakabuhaya na, napakaswapang nyo na. O, kaya kung may papatay sa inyo, siguro magalak na magalak ang taong bayan. Lalo yung inapi ninyo, kung may papatay sa inyo, sagasaan kayo, bariling kayo. Lalo na ikaw na hindi ka mapakiusapan.
titikita mo ng napakalaki ng halaga ng ticket. Samantalang magkano lang ibabayad sa kanya sa delivery? 116. Gagong MMDA to. Warning MMDA. Wala akong interest sa inyo pero sige, try natin. Wala akong interest sa inyo kasi puro mga bro at mga kuya yun na andyan pero putang ina kung inutil naman kayong mga bro at mga kuya, walang mangyayari. Magalit na kayo sa akin pero wag niyong paboran ganito. Meron tayong the way we conserves our right and the people right. Meron tayong first offense, second offense, third offense. Saka mo sabihan, kuya, pang-apat na to kuya. Paano ba to kuya? Tapos the same violation. Baka pwede naman kuya. Ako naman ang pagbigyan mo. Kasi kung hindi kita titikitan ngayon, titignan ako ng mga kasama ko na wala akong kwenta. Wala na akong ulo sa mga kasama ko. Baka pwede, tikita naman kita. Magkakaintindihan kayo. Hindi yung unang salto pa lang, putang ina, para ka naman. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, putang ina, kunin ka sana ni Diyos ba? Kunin ka na sana ni Lord. Mga wala kayong kwenta ba? Manang-mana kayo sa Pangulo nyo ba? Wala kayong kwenta. Naisip ko lang po ito kanina, itong viral na to. Sabi ko, bakit ganon? Inano ko yung video niya. Tinignan ko. Ano namang klase naman, no? Hutang na maawa ka naman, Brad. Kung may sakit yung anak niyan. Kung may sakit ang asawa. Hindi ka ba, okay ka naman. Total. Hutang na, nandiyan ka naman sa EDSA. Kada daan sa EDSA, may piso ka ata, o ano. Hindi mo man lang tinabla. Utang ina, buwakaw ka na ba talagang MMDA ka? Wala ka na ba talagang wala ka ng konsiderasyon? Utang ina, mamamatay ka niyan. Kung hindi ka masagasaan, may babaril sa iyo diyan. Pero kung kayo, barilin ka na sana ba para mabawasan? Parang talagang kamatayan talaga ngayon ang pinaka-effective na pansangga sa mga katarantaduan at mga gagong tao niya sa kalsada. Katulad ninyo, nagpa-practice. Hindi nyo na kailangan mag-practice ng buhayanism. Buhaya na kayo eh. Pagsuot mo pa lang ng MMD, buhaya na agad ang tingin sa inyo. Don't need to have to practice being a crocodile. Your uniform drastically with the colors of crocodile. Hindi na nga kayo pinapansin. Sabi niyo, trabaho lang, walang personalan. Putang ina eh. Higit pa nga sa pamimerso na lang ginagawa niya eh. Pangangwarta na yan. Tangina, kunin ka na sana ni Lord. Bariling ka sana ba? O kaya masagasaan ka ba? May lost break, bigla ka na sa gitna ng kalsada. Hindi kahit saan po natin tignan, hindi po maganda yan. Manay magpatupad kayo ng batas na may puso namang humanidad. May puso namang tao. Putang ina, hindi naman yung hayop yung delivery man na yan. Tinan mo, ang liit ang aming kinikita, pambigas na lamang. Pagkatapos na nakawin nyo pa, tingnan nyo ang tingin sa inyo. Tingnan nyo yung reputasyon na inaanin ninyo. Tanginang gobyerno to. Lahat na ng departamento ng gobyerno, putang ina, puro mga buhaya. Bakit hindi kaya natin i-elevate yung condition ba sa bagong Pilipinas? Etong darating na to ba? Maraming maghanap ng trabaho. Yung pulis, maggagwardya. Yung mga MMDA na mawawala sa serbisyo, magiging parking lot. Marami. Tigilan nyo na yung ganyang klaseng katarantaduan ninyo, bayan. Tigilan nyo na yan, yung mga ganyang mga istilong bakuli. Mga pagnanakaw, wag nyo na po iyan. Ako. Grabe po. Isipin nyo, ha? Isipin nyo, kasatapos ko lamang pong sabihin,
Ha? Nakakahiya kayo ba? MMDA pa naman kayo naturingan. Hindi kayo, no? Hindi kayo mga pulis. Putang ina yung mga pulis. Ganun kasi din putang ina pulis kukurakot. Kaya puta, ginagaya kayo ng mga bayawak Puta. Oo, gusto rin nila magnakaw Putang ina Tana, nakita ko to, maluha-luha ako ba? Puta na, kung ako ang masita mo sa EDSA, thank you Ma'am Ma'am Lorne, thank you po. Kung ako ang maano mo sa EDSA, hindi mo ko pagkita mo yung mukha ko, hindi mo ko mapeperahan kasi isipin mo agad, putang ina to, may alam to. Quezon Boulevard hanggang doon sa Makati, Pasay. Tangina niya. Masaludo po mga kulukoy. Pero masaklap nito, okay lang sa akin. Pero yung mga pobre ba, kaya minsan hindi na lang din ako umiimik. Nasabi ko lang, ano bang violasyon bago ka maghanap dong ng lisensya at rehistro, please inform the personality you've been apprehended to what is the violation. So kung po pwede, sabihin mo muna anong violation ko. Bawal po ang naka-eagle, ganyan. Bawal po yung naka-marines, bawal po yung ganyan. Sabihin mo para makasagot ako. Hindi yung lisensya, gunggong ka pala Pinatabi mo ko, lisensya agad? Sino ka? Sir, sorry sir. Sir, go na sir. Kahit nga rito, maputanda mo. Cross di ba, tsaka Digos. Digos, galing ka ng Jensan, dan kan Digos. Pag ano, puta, wala yan. Katago yan. Pero may kang, babariling ka, kang, overspeed. Pag abot mo doon sa dulo, sisitayin ka, tatabi. Sir, overspeeding po tayo. Overspeeding ba? Ako? Para akong bombero dong, albulansya magpadagan dong. Anong violasyon ko? Paano ako naging overspeeding? Sir, kasi may limit lang dito. Asa nakalagay ang limit nyo? I-publish nyo sa kalsada ang limit ng kilometers per hour. Huwag ninyong itago. So yung mga driver, maa-alert na ay puta, 60, 70, 100 lang pala rito. Hindi yung nagbibira sa inyo, nakatago, and then tatawag sa inyo, ganito na. Mali yan practice yan ng mga buhaya. Sino ba mayor dito? Sir, sige sir. Almost all over the country, ang mayor ay eagle. Hindi po sinasabi namin na gagamitin namin ng pagka-eagles, kundi magbabalitaktakan lang tayo na bakit ganyan ang procedure. Kasi pag alam nila na may kapasidad at may kakayanan ang isang tao, hindi yan sila magre-resist. Yung walang kaalam-alam, tapos ang alam lang mag-drive, kawawa. Kawawa. Isipin nyo na lang, Sus Mariosep. Sus Mariosep. Hindi niya na ito. Duran, 50 million. Sona, 20 million. 1.4 billion sa floodway control. Sana yan. Out of transparency report, ayuda. Nag-ayuda kayo sa Davao. Ang baha, nasa NCR. 500 billion ayuda. Tangina. Siguro puro uod na, tambalusulus, puro uod na yung katawan mo ba? Buhay ka pa, inuud ka na. Plus 90 billion sa PhilHealth. Bayan, mahirap pong sabihin na bayan na drastically ganito po ang ating kondisyon.
Pero hindi po nagiging maganda talaga as part of law and constitutional. Kung atin pong titignan at mamarapatin, maging po sa Bills of Right, sala po lahat eh. Hindi po magtutugma-tugma yung kanila pong mga ginagawa. At ang nangyayari po ngayon bayan ay ang kanilang kagalingan at yung pagiging mahusay nilang pagtakpan at ipalusot yung mga bagay-bagay. Buti sana kung walang record. May record po tayo. Kaya nga po hindi sila makaano dun sa kay Honorable Herrera at saka kay Congressman Marcoleta kasi nga may mga record. At saka dun sa kapatid pa natin na si secretary o congressman din ito, si De Jesus. Talaga ini-elaborate. Please elaborate. Extricate your answer. Di po ba? Kaya nga po masakit man pakinggan pag sinabi mga kawatan na nasa gobyerno, napipili lang. Nabubulungkos la ang ika kung saan papunta yung itinapon mong salita. Dahil hindi po lahat ng nasa gobyerno kawatan ang dako. Oo, may mga matutuwid naman din sa gobyerno pero yun nga nadadamay sila, so pressure din sila. Ang tangi nilang gagawin ay maging mandato at ipaglaban yung kapakanan ng taong bayan. Kaya meron pong tumatayo para sa taong bayan. Yun po ang totoo. Kasi kung hindi po tayo magkipit balikat po tayo, tahimik lang tayo, putang ina. Wala na. Yan nga, walang transparency report. Bakit ang batas natin ay sinasanang ayunan yung ganyan, walang transparency report? Certificate lang, okay na. Kaya po, muli nga po, bayan, ang inyo pong kuya Ed, no? Dumarating na naman po tayo sa punto na mahirap po yung maghapon na nakababad sa di po, exclusive lang po tayo prior po doon sa oras at nagpapasalamat po ako na andyan po kayo at naniniwala, nananalig po kayo na sa ganito pong mga topic natin in concern for the right information ay meron pong bunga at maniwala po kayo one day pagtama na po at hinog na maaga pa lang ikukuman ko na po kayo kung saan po kayo pupunta, sino po ang inyong tatawagan, sino po ang inyong kakausapin. Kahit pa sabihin pa nila salita lang yun. May pa na, destabilizer to. Puta, huwag kayong magnakaw. Magserbisyo kayo ng tama sa kapakanan ng taong bayan. Walang magdi-destabilize sa inyo. Transparency sa inyong mga pinaggagawa, sa inyong program, sa inyong binili, sa inyong ginastos. I-report ninyo ng tama, transparency. Walang magdi-destabilize sa inyo. Ibigay nyo yung karapatan ng taong bayan, ang benepisyo para sa insurance, sa kalusugan, sa pag-aaral. Pababain ninyo ang ilaw, tubig, ang halaga ng bigas. Pakyut lang kayo, 0.36 centavos, baba ng gasolina, pero putang ina, 12 pesos ang dagdag sa pamasahe. Ganun ba yun? Tangina, sa totoo lang, unang sakay ko ng Manila Transit, 5 centavos na. 5 centavos lang yung mamasahe. Metro Manila Transit. Yung sinasabi nilang aircon na labas. Tapos yung pampubliko, merong pang Marikina, Pasig, Parañaque, Alabang. Yan ang mga barato lang.
Pero barato lang din ang sahod. Pero ika nga, kung ibabalik natin doon, mas pabor ako, kami 70s, nabuhay ng 70s. Mas gusto namin ng panahon noon. Lalo na kung ang panahon noon may gadget na. Di lalong maganda. Kasi makakatulong po kasi ito sa pagano ng trabaho. So, muli po ba yan, ang inyo pong Kuya Ed ay nagpapasalamat at patuloy po kung bumabati, no, sa lahat ng paaralan na kay aking kinabibilangan dahil sa kanila pong pagtitiwala. At yun nga po ang punto na amin pong palaging sinasabi sa inyo na sa maliit na bagay, pagkikilos po tayo, malaki po ang magiging resulta. Pero kung sa isang bagay, hindi po tayo kikilos at nakaupo na lamang, ang laki po ng nganga. Nag-aantay ka sa wala. Ano lang yun? Tinabangay lang ta. Okay, tulong-tulong lang tayo. Malit lang, isang hakbang lang. Bukas, isang hakbang na naman. Bukas, isang hakbang na naman. Bukas, isang hakbang na naman. Bukas, isang hakbang na naman uli. Then finally, malalaman mo na malayo na ang iyong inabot. Kasi nakaupo at nakanganga na nagwa-wonder ka. Gusto kong pumunta doon, pero di ko magawa. Lakas ang amat mo, baby. Muli po ay nagpapasalamat po ang Kuya Ed TV dahil dumarating na naman po tayo sa pagtatapos ng ating programa. Sana lang po, this will be to say adios, but not goodbye. Muli po sa akin pong mga kabrad, no, ay nagpapasalamat din po ako. Nandyan kayo. At if you work for a man in heaven's name, work for him. Speak well to him and stand by for the institutions he may represent. Remember that an ounce of loyalty is worth found of cleverness. If you must grow, condemn and eternally find fault. Why? Resign your position. And when you are on to the outside down of your heart content, but as long as you are part of its institution, do not condemn it. Because if you do, the first high wind that crosses will blow you away. And probably, you will never know why. Sa lahat po ng mga kabrad ko, yan po ang aming niyayakap. The pledge of loyalty. Maraming salamat po. Muli ay iiwan ko po sa inyo ang kataga ng ating ama ng himagsikan, Sigat Andres Bonifacio, na ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Again, alam ko marami na po nakakabakas nito at nakakasabay. Ulitin po natin, sabay-sabay tayo. Ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Mabuhay po kayo, bayan. Lagi pong naandito ang kapatiran, samahan, organisasyon at ang fraterno. Kasama niyo po lagi. Ang Kuya Ed po, maraming salamat. SPTA Central, Alae Central. Thank you po, thank you sa viewing. Thank you. Maraming po salamat.